Bagong umaga, bagong pag-asa. Sinubukang i-abort si Lisa ng kanyang ina pero sa lakas ng kapit niya ay hindi ito natuloy. Sa edad na 6, pinagsamantalahan siya ng sarili niyang ama. Ngunit hindi naniwala ang kanyang ina. Ilang taon siyang nagtiis hanggang siya ay ma-rescue at madala sa isang orphanage. Dito na lumaki si Lisa. Nakapag-aral at dumaan sa ilang therapy session para i-process ang mga naranasan niyang trauma at abuse mula sa sarili niyang pamilya. Higit sa lahat, dito niya nakilala ang Diyos at sinimulang magkaroon ng relasyon sa Kanya. Nagkaroon si Lisa ng bagong pag-asa na hindi niya nakita nung mga panahong sunod-sunod ang paghihirap na dinadanas niya. Ngayon, ay nangangarap si Lisa na makapagtapos ng pag-aaral at maging isang licensed counselor na tutulong sa mga kagaya niyang sexually abused. Nakaka-relate ka ba kay Lisa sa hirap na nai-experience mo sa buhay? Pagod ka na ba at nagtatanong kung kailan matatapos ang lahat ng iyong paghihirap? Valid ang lahat ng nararamdaman mo, kapatid. Hindi rin magagalit ang Diyos sa mga katanungan na meron ka, kagaya na lamang ni Job sa Bible. Sunod-sunod ang naranasan niyang pagkasira ng kanyang kabuhayan, pagkamatay ng kanyang mga anak at pagkakaroon ng sakit. Halo-halong emosyon ang naranasan ni Job na inexpress niya sa Diyos at pinakinggan naman siya ng walang judgment. Sa lahat ng ito, ang relasyon ni Job sa Diyos ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Maghihilom din ang iyong mga sugat. Mabubuhay muli ang iyong mga pangarap kagaya ng nangyari kay Lisa. Darating din ang bagong umaga na may dalang bagong pag-asa. Let's pray. Panginoong Jesus, tulungan mo ako kasi hirap na ako sa sitwasyon ko. Pakiramdam ko ay nag-iisa lang ako at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Samahan mo ako, Panginoong Jesus, at magpadala ka rin ng mga taong maaaring tumulong sa akin. In Jesus' name, Amen. Basahin ang Job 42 verses 12 to 17. Pansinin ang mga pagpapala ng Diyos kay Job matapos ang mga pinagdaanan niya sa buhay. Let this encourage you. Humanap ka rin ng isang taong mapagkakatiwalaan na makikinig at mananalangin para sa iyo. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunan. Romans 8:28. This is Iko Gonzalez. Always remember na nasa isip tayo ni Lord. He is mindful of us and He loves us.